Alaminan muna natin yung sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway. Hindi sa North Korea, ha? Hindi sa Korea. Parang lamig-lamig sa pwesto ni Arles. Kaya nga, ba't ganyan ang itsura dyan? Para kang nasa lamig-lamig. abroad. So, bago ang lahat, annyeonghaseyo. Magandang gabi, Jovi, Mase, at syempre Mon. No? Nandito tayo ngayon sa North Luzon Expressway. Wala tayo sa Korea, pero kaninang umaga pa lang, halos ganito na rin ang sitwasyon dito. No? Walang patid ang naging daloy ng trapiko dito. Dire-diretso lang ang ating mga kapatid pauwi sa kanilang mga probinsya sa norte, kagaya na lamang ng Zambales, Baguio, La Union, Pampanga, at iba pang mga probinsya sa hilagang bahagi ng ating bansa. No? Mas kakaunti na talaga yung mga sasakyan dito kumpara sa mga nagdaang araw, no, at wala ngang naitatala pa so far ng mga untoward incident sa araw na ito, no. Kanina bahagyang bumagal lamang yung pagpasok ng mga sasakyan dito, no, sa toll gate mismo, dahil yung ilan sa ating mga kapatid, Mase, Jovi at Mon, no, wala pa rin sila yung RFID or auto sweep, no. So ang option nila talagang magbayad pa rin ng cash. So kailangan suklian, and yung iba talaga manual, yung iba naman kinakailangan pang tumigil dito sa gilid para magpa-load or magpa-update ng kanilang RFID. But so far, naging mabilis naman yung pagtugon ng ating mga kapatid na customer service dito sa NLEX, kaya naman mabilis din sila na nakaalis ng dito, no, sa area na ito sa EDSA Balintawak. Then papakita ko rin sa inyo kanina dito, Jovi, Chiki, Chiki, namimiss natin si Chiki. Chiki, hello, Merry Christmas. No? So ito kanina, punong-puno ito ng mga sasakyan dito at hindi talaga magkamayaw, no? Doon kasi sa unahang bahagi dito, yung may color blue na yan, dyan naglo-load ng kanilang RFID and nag-update ng kanilang mga cards, no? Though yung ibang mga pasahero actually medyo nanibago pa rin sa ganitong sistema dahil yung iba daw, yung sasakyan na kanilang nabili second hand. So yung pangalan na nakaregister doon ay sa dating owner pa. Kapag ganun pala yung sitwasyon, kailangan din ipa-update. So yung iba, medyo minalas-malas, no, hindi nila na-irehistro yung kanilang RFID dahil walang ORCR, hindi pa nakapangalan sa kanila, o yung iba naman may issue pa, no, yung owner mismo hindi siya yung nagda-drive ng sasakyan. Though hindi naman sila na-apprehend, no, kinailangan na lang nilang magbayad ng cash sa mga toll gates natin dito sa NLEX. Pero mas mataas din, no, yung bilang ng mga sasakyan na inaasahan for the holiday season, 375,000 at least for the entire holiday season, 5% na mas mataas kumpara sa regular or daily volume of vehicles na dumadaan dito sa NLEX. Pero Arles, base doon sa taya ng management ng NLEX, hanggang kailan natin ma-experience yung ganyan na itsura ng expressway? Ang ganda-gandang tingnan. Maaari daw Maseno hanggang probably 27 kasi baka daw 28 luluwas na yung iba nating mga kapatid para naman humabol sa New Year. Pero yung exodus na inaasahan natin dito baka sa paparating pang Sabado, no, sa susunod na Sabado pa, yung mga January 6 ganyan, dahil yun yung Sabado, Linggo, mahaba-haba kasi yung gap natin for Christmas and New Year, kaya yung ibang kapatid natin na nakausap kanina, talagang susulitin na daw nila. May mga magsuswimming sa La Union, may mga ready yung staycation sa Baguio, may connected pa nga, may nakusap tayo from Baguio, magdadrive sila to Baguio, and then after that, babalik na sila sa Pampanga. Yung mga ganong storya, but they're just hoping to enjoy the holiday this 2025. Ang haba kasi. Oo. Ang haba ng bakasyon nila. Totoo. Ako curious lang ako, Arles, kasi you're mentioning about mga, ayan, sa RFID. Di ba may one RFID installation din ngayon? Kumusta dyan sa NLEX? Madalas kasi nagkakos din yan ng traffic dyan Tama ka dyan. Yung iba nga hindi nare-register agad yung or nare-recognize mo yung kanilang mga RFID. Pero so far yung mga nagpaayos kanina na natugunan din naman so far, no, agad-agad, and hindi naman siguro mga nasa 10 to 15 minute issue lang, no, yung itinagal nun. Then yung iba na medyo nagmamadali talaga, nag-decide na lang na magbayad ng cash para hindi na daw magtagal pa at mabilis na makapunta nga doon sa kanilang mga probinsya. Walang nagpapaano yung aswan kasi pag-iisahin na Meron din mon so far, no, pero for them mas convenient na daw talaga to, no, kasi kung maalala natin parang few months ago ito yung parang unification in a way, no, na isahan na lang talaga na toll yung RFID nang sa gayon talagang hassle-free yung pagdaan ng ating mga kapatid. Bukod pa yan syempre sa regalo na libreng pagwe-wave, no, ng mga bayad sa Toll Expressway mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 5 alas 6 bukas December 25. Gusto ko yung unification, very Korean. Very Korea. Pero ako hindi ako magtatanong kay Arles, hindi ako magtatanong sa kanya, pero maghahabilin. Tama ba? Magbibilin. Bilin. Magbibilin ako. Anong bilin? Na
magpasalamat at saka mag-hi sa mga Metro Pacific Tollways yes. staff natin. Na alam natin na sila kahit holiday nandiyan dyan, at saka sila yung nagmaman ng lahat ng yan. Hindi lang dyan, pati doon sa mga nag-check ng security cameras. So, kapatid Kapatid! natin sila eh. No, Arles, ikaw na bahala kumamusta sa kanila. Sabihin mo, Iparating mo Merry na. Christmas. Yan. Okay. Maraming salamat, Arles. Merry Christmas sa'yo. Habol na sa Noche Buena. Sa bagay, mahaba-haba na pa naman yung oras para makauwi Kaya ng pa. bahay. Sabag. Sina Arles. Saka maluwag na carry yung pa. traffic. Yun nga. Kaya hindi mahihirapan makahabol. Oo. O sige, baka hindi masabi ni Arles na tayo na lang bumati sa mga Merry Christmas. Metro Pacific always. Hello sa inyo and thank you for for doing that job. Alam natin na ito yung kasagsagan ng trabaho. Tama. Holy Week sa kayan. Na naka-duty Oo, pa rin sila kahit na marami sa atin nagse-celebrate na ng Pasko. Yes.